beloved, Boss Mike, Cervera. May respeto pa ba tayo sa sarili natin bilang... Alam nyo, maganda itong sinasabi ni Edu. Oo. Mga kababayan, pakinggan ho natin ito. November, yan. November. Punta tayo na November dyan, ha? November. Sige, ito na. Ayaw mo Friday? Hindi, pwede yan. Kasi Sunday sila, di ba? Sunday kayo pwede, no? Oo, October pwede. Yan. Sige. Promise, cross my heart. Yan. Pupunta kami dyan. Anong gusto ninyo? I-message nyo lang ako. Sa mga taga Hong Kong, i-message nyo lang po ako kung anong gusto nyong pasalubong. Di baling walang laman yung aking bagahe. Na damit, ganyan, bibili na lang ako dyan. Basta yung dala-dala ko, lahat, pasalubong para sa inyo. Pakiusap ko lang. Opo pakiusap ko lang. Pwede ba wag na kayong mag-aabala? Wag kayong mag-aabala ng kahit ano, pera, ng tsokolate uli. Nang kung ano-ano, mga kababayan, yung ibibigay nyo na yan sa amin, promise, bigay nyo na lang sa pamilya nyo. Bigay nyo sa anak, kapatid, nanay, magulang. Opo, pakiusap ko lang ho. Kasi mga kababayan, totoo, pinagagalitan ko yung ating mga kasama. Kapag alam ko, naunawaan ko na natutuwa kayo. Alam ko na natutuwa kayo, na binibigyan nyo kami, masaya kayo. Opo. Pero, isipin nyo, masaya ba kami? Hindi po. Kaya sinasabi ko, ang kasiyahan namin, makita lang ho kayo, makadao pampalad kayo, makamusta kayo, makayakap kayo, at higit sa lahat, mahulaan ko kayo. Okay ba yon, mga kababayan? Okay ba yon? Di ba? Yun ang masaya. Yun ang Kasi mga kababayan, naiilang ako ng ganun. Kahit itanong nyo kahit kanino ng mga vlogger. Ayaw ko talagang ganun. Wag. Kung sanay ho kayo, ulitin ko, kung natutuwa ho kayong ganun, sana isipin nyo na matutuwa kami kung yung mga ibinibigay ninyo, binibigay nyo na lang sa mga magulang, anak, asawa, kapatid, kamag-anak, bahala kayo. Okay pagagalitan ko kayo, Hindi totoo, magagalit ako sa inyo kapag kayong may mga dala-dala pa kayo. Wag. Kami ho ang magbibigay ng pasalubong sa inyo. Yan mga kababayan Kami ang magbibigay ng pasalubong po sa inyo. Okay ba yon? Okay na ito na! Naku, pakinggan nyo to. Maganda to sinabi ni Edo. May simple akong tanong. May respeto pa ba tayo sa sarili natin bilang mamamayan? Oo nga. Pabisperas ng Pasko, abang may maagang paaginaldo. Sa halip na plataforma ang talakayan, pera ang bumida sa taong bayan. Sabi! Bakit kasama na naman yan? Bakit kasama na naman yan? Kita nyo, sinabi na pinag-uusapan yung bida bakit ganito? Nako, ito na. Election season, ang pinapanood natin? TikTok dance. Yan. Pa-cute. May artista, may ingay. Pero pag tinatanong mo, ang plano mo? Oo nga. Meron na ba kayong mga panukalang naisip? Wala pa kasi, hindi pa ako nananalo. Yan. Nananalo ako, doon ko naisipin lahat. Ang iniisip ko, Kita nyo mga kababayan, ganyan kasi kayo Ganyan ang mga DDS Porke artista, porke sikat, hindi na nag-iisip kung ano bang plataforma ng mga binoboto nila. One step at a time. Tahimik. No clear platform, no detailed programs, no measurable goals. Correct. And yet, we vote. Oo nga. Elections are not entertainment. Public office is not a popularity contest. Oo nga, bakit lagi si Martin ang pinapakita mo? May alam ka ba kay Martin? Bakit ba Martin ang pinapakita mo dyan sa content mo negatibo?
Negatibo para sa mga politician, pero Martin Romualdez yung pinapakita mo? Kung ang basehan ng boto ay kasikatan o aliw, Oo. huwag na tayong magtaka kung bakit mababaw din ang pamamahala. Nako. Hindi ito tungkol sa pagiging mahirap. Hindi Correct. ito tungkol sa edukasyon. Correct. This is about the standards. Ayan. Kapag may nag-a-apply na trabaho at walang credentials, tatanggapin mo ba? Kapag may contractor na palpak, kukunin mo uli. Hindi. Kapag may empleyadong nagdanakaw, do you promote them? Hindi. You know the answer. So why do we do that in government? Because we confuse loyalty with accountability. Correct. Pinagtatanggol natin ang tao imbes na Martinico, binabanatan kayo ni Edu. Pinagtatanggol nyo raw yung mga... Nako! Bakit ito naman kasi ginamit na video, mga kababayan, Bakit si Martin ang pinakitang video? Grabe! Ito si Edu, nakakainis, Bakit si Martin? confuse loyalty with accountability. Pinagtatanggol natin ang tao imbes na tanungin ang performance. Kita nyo! Sabi mo mga kababayan, pinagtatanggol nyo raw yung tao. Imbis tanungin nyo yung performance. Dali, Dali, Paningit, Paningit. Grabe. Biola, Corruption survives because we reward it. Basta Eliza? at sabihin, pero totoo, mababa ang standards natin. Oo nga. Self-respect means we raise the bar. Hindi sapat ang Siya! Parang talaga, Parang pinanggigilan, Hindi sapat ang mabait. Grabe, pasok na pasok. mabait. Hindi sapat ang sikat. Nakakainis! Talagang... Ay, nako. Grabe ka, Edo. Bakit mo naman dinadamay si Martin? Magagalit sa yung mga Martinico. Talaga, ewan ko, mga kababayan, Reward it. Masakit sabihin, pero totoo, mababa. Masakit sabihin, pero totoo. Nakuha nyo? Masakit sabihin, pero totoo, parang tayo. Mababa ang standards natin. Self-respect means we raise the bar. Ah. Hindi sapat ang mabait. Hindi sapat ang sikat. Hindi sapat na mabait, hindi daw sapat na mabiga. Na ano? Ha? Diba? Thank you, Eliza. Sapat ang kilala ko yan. Competence matters. Integrity matters. Track Correct. record matters. And so does specific plans. Tanungin natin ang direkta. Number 1, ano ang eksaktong gagawin sa edukasyon? Number 2, ano ang timeline? Number 3, ano ang budget? Number 4, ano susukatin kung effective? Number 5, ano ang gagawin mo para mabawasan ang corruption sa opisina mo? And number 6, anong transparency ang ipapatupad mo sa sarili mo? Correct. Kung hindi malinaw ang sagot, malinaw din ang ibig sabihin. Hindi pa handa. Hindi pa Ay! Ay ba? Si Martin uli, mga kababayan, Tignan nyo, Ayan, mga kababayan, Bakit kaya? Si Martin ang pinapakita. Tapos sasabihin dito, hindi pa handa. Antindi, mga kababayan, dumadami na ba tayo? Dumadami. Nako. Stop being fans, start being citizens. Basahin ang plataforma, suriin ang track record, fact-check ang claims. Huwag gatimpalaan ang mali. Do not re-elect. Wag daw gantimpalaan ang mali. Grabe, Tindi, Martin, binabanatan ka yata rito. Proven incompetence. Do not reward them. Tingnan nyo. Parang paninira to kay Martin, Hoy, ano to? Paninira ba to kay Martin? Dishonesty. Ganito kasimple. Hindi tayo audience. Tayo ang employer. Ang boto natin, hindi regalo. Kontrata yan. Correct. At kung hindi nila tinutupad ang trabaho, may karapatan tayong tapusin ang kontrata. Hindi ito drama. This
is accountability. Dito na tayo. Nako, Cheese Escudero, banata na natin. Oh. Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan ang paglalabas ng precautionary hold departure order laban kay Senator Cheese Escudero at umano'y bagman nito ang businessman na si Maynard Gu. Raffled na ang request sa Sandigan Bayan kanina. Makatandaan na under investigation si Escudero at Gu matapos idawat ni former DPWH official at kasalukuyang state witness Roberto Bernardo sa flood control scandal. Ayan mga kababayan Baka sabihin nyo, puro Martin lang tayo Actually, ang tinalakay natin doon yung DDS vlogger na si Sangkay Ngayon, mga kababayan, punta naman natin to. Para hindi naman kayo nagtatanong bakit si Martin lang o ang parang pinag-iinitan ng ombudsman. Eto na ho. Ayan si Cheese Escudero at saka ho yung kaibigan niya na si Maynard Ngo ay ganun na rin ho. Pinatawan na ho ng hold departure order para ho hindi na ho makalabas. Kasunod na ho niyan, katulad kay Martin, baka i-freeze na rin ho yung kanyang mga ari-arian. Nakuha nyo mga kababayan ko? So paano? Maghihiwalay na kaya? Paano kaya kapag nakulong si Cheese Escudero? Paano kaya si Heart Evangelista? O ano sa tingin nyo, mga kababayan ko, kami-kani ko? Diba? Press na rin, press na rin yung mga assets. Dapat kasunod na si Quezon. Ayan na nga, ayan na. Ang tanong ko dyan kasi, Aldungin, paano na kaya si Heart kapag nakulong si Cheese? rampa yun sa Europa. Si Hart talaga worried ako kay Hart, syempre. Sa tingin nyo mga kababayan, yan na ba mananatili pa rin yung kanilang tunay na pagmamahalan? Eto mga kababayan, pagka nakulong na ayawan na. Broken heart na si Heart, hindi siguro. Kawawa naman si Heart, mangungulila. Baka. Di ba? Marites Musni. Team replay ka na lang. Elizabeth Andal, type mo ba? Uy, maganda. Alam nyo ba mga kababayan, may kwento ko sa inyo. Way back 2016. Ito 2016. 10 taon na pala nakakaraan 2016 po mga kababayan ko. May coffee shop diyan sa may Shangri-La. Sa Shangri-La. Diyan sa may Mandaluyong sa EDSA, Shangri-La. Mga kababayan, hindi ko alam, nakatabi ko na pala si Heart. Sabi ko, sino ba tong Inglesera na to? Pagtingin ko mga kababayan sa kanya, ay si Heart, putik, ang ganda! Fresh na fresh mga kababayan, ang kinis ng kutis. Alam nyo, napakagatlabi ako. Sabi ko na, grabe, ganda, oo. Ewan ko na lang ngayon kasi 10 taon na nakakaraan kung ano na yung itsura niya. Di ba? Kasi ako, ayoko ng payat Di ba? Oo naman. Mas maganda naman si Jen kay Heart Evangelista. Napatingin ako. Pero mabait si Heart, palabati. Hi. Hello, ganun lang din ako. Di ba? Mabait talaga si Heart, palabati. Pero mga kababayan ko, iba talaga. Iba, parang alam nyo na. Uy, hindi naman ako nagnasa. Hindi ako nagnasa, Nela Gutierrez. Never kong pinagnasahan. Tuloy. Ayon sa affidavit ni Bernardo, aabot sa 160 million pesos ang ibinigay niya kay Gu para sa GAA inserted projects sa Valenzuela. Nakita nyo mga kababayan ko,
yung pong kanilang mga kickbackan dito ay hindi ho bumababa ng daang milyon. Daang milyon ang pinag-uusapan nila. Paano pa kaya kay Martin ano? Martin, sa'yo, gaano karami? Di ba, no? Matindi, no? Mga kababayan, ano? Oo, Amira, shoutout po. Oo. Di ba? Oh, si Alwina, Rizabal, oo. Ha? Oh, di ba, no? Paano kaya? Tingnan nyo yung mga ano nila, oh. Yung mga nakawan nila. Daang milyon, mga kababayan, eh. Daang milyon. Sa 100 milyon, mga kababayan, 100 milyon, no, ha? Meron na po tayong maganda, maayos, at komportableng pamumuhay sa 100 milyon. Sa probinsya, magpatayo ka ng bahay halagang 10 million, napakaganda na nun. Di ba? Napakaganda na nun. Frederick Carriedo, hindi naman talaga DDS yan. Eto ha. Napakaganda nun. Bibili ka, meron ka pang 90 million. Bumili ka ng Land Cruiser. Magkano lang Land Cruiser ngayon? 5 million mahigit. Bumili ka ng isang sports car. Sabihin mo na gumastos ka ng 20 million sa mga sasakyan mo. Meron ka pang meron ka pang 60 million. Yung 10 billion. Sabihin mo na sa pangluho-luho mo. Meron ka pang 50 million. Yung 50 million, ibangko mo. Di ba? Pag binangko mo, mga kababayan ko, yung interest noon, yun ang gastusin mo. Di ka na maghihirap noon. Hindi na. Oo nga, no? Hindi ko na napansin tong live natin. Tigil na natin to. Haba na pala ng live natin. Close friend at campaign donor din daw ni Escudero, si Mo. Una nang pinabulaanan ng dalawa ang mga nabanggit na aligasyon. Nagbanta rin si Escudero na kakasuhan niya si Bernardo para sa anyay malisyosong mga akusasyon. Kita niyo mga kababayan, kaso-kaso. Sagutin niyo na lang kung totoo hindi. Sabi rito. Boss Mike, hindi ako naniniwala na hindi magkasabot si Martin at Cheese. Kahit tostahin ako. Ako rin, ganyan eh. Parehas tayo. Alam nyo, yung away-away kunyari ni Martin at saka ni Cheese Escudero, palabas lang yun eh. Ako naniniwala palabas lang. Doris Usamis Sanchez. Di ba, no? Grabe yung dumi ng politika talaga sa Pinas. Ang daming kurap. Totoo ka dyan, Totoo ka dyan. Kaya mga kababayan ko, ulitin ko lang, Cheese Escudero, kailangan managot yan. Martin Romualdez, kailangan managot yan. Alaysa, patapos na tayo. Good night sa'yo. Lahat, mga kababayan ng mga nabanggit, dapat managot. Pag nagawa ni Pangulong Bongbong Marcos yan, putik na yan, mga kababayan, gawin na natin siyang Prime Minister. Pag nagawa ni Pangulo lahat itong mga kurakot sa gobyerno, gawin na natin siyang Prime Minister. Huwag na natin tanggalin bilang Pangulo kaysa isugal pa natin sa mga boploks. Payag ba kayo? Ako kung si Sara lang, wag na lang. Ngayon, mga kababayan, kung pwede, kung pwede lang, wala nang makita na pwedeng itakbo. Baka pwedeng ituloy-tuloy na ni Pangulo to. Pero inyo, mapapanagot si Martin kahit pinsan. Mapapanagot itong sila, Wala yan, Bilyar, pasa ko dyan, magnanakaw din mapapanagot yung 26 sa contractor, yung 6 pa nakasunod. Kung sino yan. Mga kababayan, kay Pangulong Bongbong Marcos na ako. Hindi ko po isusugal yung, alam niyo yun, yung kinabukasan ng mga bata at yung continuation, yung pong pagpapatuloy ng kanyang naumpisahan. Bakit pa natin isusugal?
eh bakit hindi niya na lang ituloy? Total siya naman ang nag-umpisa lahat niyan. Di ba? Kaya mga kababayan ko, President Marcos hanggang dulo. O, di ba? So, paano? Our beloved Boss Mike Sevilla.